Tayo ngayon po ay nasa part 3 o part 3 ng ating The Romero Tutorial Academy, at ngayon ang tatalakayin na natin ay yung finding the greatest common factor. Of course, nandun pa rin tayo sa number theory, pero nasa example C na tayo, no? So, ngayon, dun tayo sa medyo challenging, no? Paano kung ang pinapahanap sa atin ay tatlo, no? Hahanapin natin yung greatest common factor ng tatlong numbers. Okay, so paano natin gagawin yan? So, madali lang yan, okay? Madali lang po yan, okay? So, kanina, or doon sa ating part 2 ay tinalakay natin kung paano kunin yung greatest common factor syempre ng dalawang numero, no? Pero ngayon tatlo. Alright, so okay, so simulan na natin, ano? Syempre, ang unang yung mga numero natin dito, that is 56, 42, 98. Okay. So, syempre, kung ano yung strategy natin kanina, which is all about listing method, ganun pa rin ang gagawin natin ngayon, ano? So, of course, hahanapin natin yung factors una ni 56. Ano ba yung mga factors ni 56? Okay? Alright, factors of 56. Okay. Alright, syempre, andyan si 1 and 56. Kasi 1 times 56 is 56. And then, susunod dyan ay si 2. Huwag natin kalimutang lagyan ng kama, no? Susunod ay si 2 and 28. Alright, okay. So, kasi 28 times 2, that is 16, carry 1, 2 times 2, 4 plus 1. Okay, 56. Okay, correct. Okay, now next, susunod ay si 4 and 14. Okay, tingnan nga natin. Kasi 14 times 4 times 4, 16. Carry 1. Okay, 4 times 1, 4 times 1 is 4 plus 1. Okay, 56. Okay, correct. Okay, next ay, syempre, si 7 and 8. Because 7 times 8 is also 56. Alright. So, yan yung mga factors ni, okay, factors ni 56. Alright. Now, ibahin natin yung ink, ano? Now, hanapin naman natin yung factors ni 42. Okay? Factors of 42. Alright. O, di ba? Madali lang po, no? Alright. Factors of 42. So, syempre, ano yung mga yon? Nandyan si 1 and 42. Kasi 1 times 42 is 42. Next, andyan si, don't forget to write a comma para nakikita natin yung pagkakaiba-iba nila. Okay, si 2 and 21. Yes, 21 times 2 is 42. Correct. Okay. Next is 3 and 14. Correct. Okay. Alright. Kasi, okay, tingnan natin dito. 14 times 3. Okay, 14 times 3. 4 times 3, 12. Carry 1. 3 times 1, 3. Plus 1 is 4. Okay, 42. Correct. Okay, next. Meron pa po ba? Yes. Siyempre, yung favorite word, no, ng kabataan ngayon, yung si 6 and 7. Alright. Okay, kasi 6 times 7 is 42. Alright. So, ito yung mga factors ni 42. Alright. Diba? Maliwanag po, no? So, ulitin ko lang, ha. Yung mga factors ni 56 ay si 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28,
56. Alright. Factors ni 42 is 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, and 42. Alright. Now, okay, nahanap na natin yung mga factors ni 56 and 42. Hanapin naman natin yung mga factors ni 98. Alright. Okay, factors. Listing method pa rin, ano? Factors of 98. Alright. Okay, so, syempre, unang-una dyan ay 1 and 98. Why? Because 1 times 98, 1 times 98 is 98. Okay. Next. Alright, syempre, susunod dyan ay si 2 and 49. Yes, why? Because 49 times 2. Check natin. 49 times 2, 9 times 2, 18. Carry 1. 2 times 4, 8. Plus 1, okay. 98. Correct. Okay, next. Susunod dyan ay si okay, 7 and 14. Alright. Okay, tingnan natin ha. Tama ba? Okay, 14 times 7. Okay, 14 times 7. 4 times 7, 28. Carry 2. 7, 8, 9. Okay, correct. 98. Alright, so, meron pa po ba? Wala na. So, mga factors ni 98 is 1, 2, 7, 14, 49, and 98. Ayan, kita-kita na po natin yung mga factors ni 98. Alright, now, susunod na step natin dito ay, so may mga kama ba, check natin mabuti ha, para makita natin na hiwa-hiwalay sila, no, as factors. Yes, lahat may kama. Okay, ngayon, ang susunod natin gagawin ay hahanapin natin, of course, yung common factor. Yung mga factors na pare-parehas na kay 56, 42, and 98. Okay, na kay 56, 42, and 98. Okay, let us look for the common factor. Okay, common factor. Alright. Alright, or common factors. Alright, tingnan nga natin ano ba yung mga common sa kanila. So, pare-parehas silang tatlo na mayroong 1. Bilugan natin. 1, 1. Alright. Pare-parehas din silang tatlong mayroong 2. Alright. Yes, bilugan natin yung 2, 2, and 2. Alright. Pare-parehas din silang mayroong 7. Bilugan natin si 7, bilugan natin si 7, bilugan natin si 7. Meron pa po ba? Meron. Pare-parehas na meron factor si 56, 42, and 98 nitong factor na ito. So, silang tatlo meron ito. So, si 56, 42, and 98, 14. Yan, 14, 14. Okay. So, ang mga common factors po natin ay 1, 2, 7, and 14. Okay, ngayon madali na nating ma-identify kung ano yung greatest common factor, no? Yung pinakamalaking factor. Of course, very obvious na ang pinakamalaking factor natin ay greatest common factor natin ay 14. Yan po. So sana po may natutunan tayo para sa video tutorial na ito patungkol po sa pagkuha natin ng greatest common factor. Again, under the branch of mathematics, in particular sa number theory.